sort mo, at hindi kasama to, mali na ngayon. Kasi kung si pineapple mapunta dito, naging 300 na ang first quarter niya. Eh dapat ang 300 kay apple yan eh. Di ba? So dapat nakaselect yung kasama yung data. Okay, yung values. So sa sorting natin dito sa editing, sort, pwede mo siyang i-sort ng pa-opposite. So Z to A, so pag-click mo yan, so ngayon si pineapple ang nasa taas ngayon. Si apple ngayon, andun pa rin yung mga values niya. Okay? Kung minsan, pag yan lang ang sorting ka lang dito, tatanungin ka niya kung kasama ba yung values o hindi. Z to A. Pag hindi mo to sinama, sabi niya, oops, teka muna. Ang sinusort mo lang is ito. Paano naman yung values mo? So, pag sinabi mong expand selection, isasama niya to. Siya na, tapos i-invert niya. Pag sinabi mong continue with the current selection, ito lang, yan ang wag na wag niyong gagawin. Bakit? Pag ito lang, si pineapple, mapupunta dito, pero as is itong value, mali na yung ano mo. Data mo. Kasi ang 300 kay apple yan eh. Ha? So, kailangan expand the selection, then sort, siya nang bahala mag-expand. So, tinan nyo. Kahit ito lang sinelect natin, pero dahil pinili natin yung expand kanina, yung 300, dito pa rin siya align kay apple. Okay? Malinaw, yun yung sorting. So, kung naglagay ka ng mahabang pangalan, lalabas yung pwede mong i-sort yung arrangement niya. Ganun din sa numbers. Let's say, naglagay ako ng numbers dito. So, ito halimbawa. Okay, 1 to 10. Pagka pinaliktad mo yan from largest to smallest, pwede mong baliktarin. Diba? Nabaliktad. 10 to 1. Okay? Pero kailangan i-select mo kung ano lang yung part na anong mga values yung gusto mong i-sort. Gagamitan mo ng sorting. Okay? Malinaw? Next, sa filter tayo. Katulad po nito. Okay? So, pwede ako gumamit ng filter dyan. So, habang nakaselect pa sa filter, pwede ng header lang ang i-select natin. Then, i-enable mo yung filter. Anong gamit ng filter? Pag masyado na akong maraming nakalista, pwede kong i-filter, gamitan ng filter, para i-view ko lang yung selected values na gusto kong i-view. So let's say mag-filter ako dito ng kung ano na yung ang gusto ko sa first quarter, ang gusto kong makita is yung lahat na merong 10. So pwede yan lang. So since ang orange lang ang merong 10, yan ang din yung lalabas niya. Okay? Hanap ako ng ibang file na merong ano. So, sampulan ko para mas mapaliwanag ko yung filter. Sure. Wala pala akong Ano na nangyari? Ito lang. As ng boses ng administrator, sana pa yun ha? Isituan natin, sir, na pwede filter. Yung? Isituan. Pwede i-filter. Ito? Yan. O yan. So ito, pwede tayo mag-filter dito. Pero pag ganoon din, pare-parehas ng value eh. Maglagay ako ng ano. Filter. Turn on filter for the selected cells. Ito na. Ayan na. Tapos, ano pa ba?
ito, master list. Hindi, 1, 2. Tapos Okay, so ito yung example ng paggagamit tayo ng filter. Okay? So, manood lang muna lahat para at least kasi yung iba dito, natin sarili natin kayahin yung agad-agad. Pero i-practice nyo lang sa bahay. So, meron tayong mga headers dito, di ba? So, pwede akong mag-apply dito ng filter. Okay, click mo yung filter. So, for example, itong listahan na to, may column ako ng mga courses. Okay? So, may column ako ng mga courses. So, let's say, pwede kong i-filter lang kung ano yung kurso na gusto kong makita. Sino-sino yung mga estudyante sa, let's say, Microsoft Office. So, mula dito, pag naka-activate, naka-enable yung filter, lalabas itong ganitong button. So, yan yung filter button. So, pag-click mo yan, hanapin mo lang, i-unselect mo yung checkbox, hanapin mo yung Microsoft Office. So, pwede mo i-hilahin ito para mabasa natin lahat. So, ito. So, ito yung mga students natin. So, Microsoft Office Applications. Sabi, bakit? Tumalong. Okay. So, ulitin ko ha. So, unselect, then punta ka sa Microsoft Office. Nasaan na yun? Basic Microsoft Office. Hilahin mo dito. So, ito. Then, click OK. Yan. So, ito ngayon sila, ang nag-appear lang, nakasort lang, sila yung mga students natin sa Microsoft Office. So, yan yung gamit ng filter. Para kung gusto mo i-print, yan na lang na i-print ko. Hindi ko kailangan i-delete yung kanina. Next. So, let's say, halimbawa, katulad nito, hindi siya naka-alphabetical. Pwede mo i-alphabetical. Pwede ka gumamit din ng sorting dito sa filter. So, click mo rin ito. Then, from A to Z. Okay? To do this, the all merge need to be the same size. Kasi may mga naka-merge din dito. May naka-merge doon. So, kunin natin ha. Gawa ko na sample. Yes po. May tanong na po para sa ano, pwede na mag-restore po para conflict sa visa. Pwede naman. Ito ang listahan. Okay? So, lagay ko na, lagyan ko ng label para at least. So, yun sa mga filters. So, meron tayong listahan dito at ito yung last name nila. Kaya ko ito para nakikita nyo. So, yung last name nila, hindi naka-arrange. So, pwede ko siyang i-sort. Okay? So, mula dito, pwede ko siyang i-arrange. So, sort from A to Z. Yan. So, naka-alphabetical na siya. Diba? Walang kahirap-hirap. So, kung meron kayo gustong i-sort pagka nilista nyo na, gamitan nyo, i-enable nyo na yung filter, then pwede nyo na i-sort dyan. So, sasama pati yung mga ibang data na naka-associate sa kanila. Okay? So, dito naman, for example, ang gusto kong i-sort is yung first name. So, pwede dito ka mag-sort ng A to Z. So, yan naman ang doon sa date. So, bakit na bago ito? Ang pala kasi nag-apply ako na. So, ilagay ko ito muna sa date. Okay? So, pansinin nyo, iba-iba ang date of registration nila kung kailan sila nag-enroll. So, gusto kong makita sino yung una, pangalawa, pangatlo na mga nag-enroll. So, pwede ka rin mag-apply dito ng filter na isosort mo. From oldest to newest. Kasi pag sa date,
dapat oldest. Kasi kung ano yung pinaka-nauna. Okay? So, oldest to newest, yung makikita. Kay si Regina, siya ang unang nag-enroll noong October pa lang. Then, chronological order na po yan. Hanggang dito. Okay? Kung babalik mo naman, ganyan din. Kung may values tayo, pwede rin gano'n. Na pwede mong i-sort yung value na nakasulat dyan. So, sa pag-filter, ganyan din po. So, let's say, yung filter naman ng date. So, kung pwede mo rin i-filter to, gusto mo makita sino-sino yung nag-enroll nung February lang. So, the same pa rin. Dito rin sa filter. Then, dito ka naman mag-filter sa dates. So, pwede dito or pwede rin dito. Then, ang gusto natin is February, di ba? Nasa ang taon ng February sa 2024. So, pag-click mo ng plus, makikita mo dyan January, February, March. So, February lang kailangan natin. Pag-click mo ng OK, ang i-view lang niya dito, mag-appear dito is sino yung mga nag-enroll no February. Pero nandyan pa rin yung ibang nag-enroll. Naka-hide nga lang sila kasi ginamitan natin ng filter. So sa filter, maraming choices, maraming options na pwede mong gamitin. Okay? Questions? Wala? Okay. So ganun yung paggamit ng filter. Next naman, pwede tayong gumamit pag i-disable mo yung filter lahat. Dito ka lang, tapos clear. Lalabas na lahat. Okay? So let's say, yung sa ID. Okay, itong sa ID natin. So, yung ID na yan. Pwede kang mag-filter din dyan ng specific range. So, meron tayong mula 25, merong ito yung mga nasa between 100 to 200. Pwede ka rin mag-filter dyan. So, let's say masyadong mahaba yan, gusto ko i-filter kung alin yung mga ID numbers na less than 100. So, ganun din. So, dito ka rin mag-filter kasi dyan mo gusto makita. Numbers. Dito, madali lang. Pwede mong unselect is 25 kasi alam mo yun lang ang less than 100. Pero parang pagka masyadong marami. So, pag masyadong marami, sa number filters, dito naman. Ang gusto na hanapin is yung less than 100, di ba? So, hanapin natin yung less than. Pag-click mo yan, i-type mo dito, less than 100. Pag-click mo ng OK, ilalabas niya sino yung may ID na less than 100 yung number niya. Okay? So, let's say, for example, specific range. So, ang gusto natin is from 200 to 250 ang filter natin. So, ganun din. Number. Okay? So, between na tayo ngayon. So, between. Okay? So, 50 ay 100 to 150. Pag-click mo na okay, ilalabas lang niya yung ID number na merong between 100 to 150. So sa filter, maraming paraan yan na pwede natin gawin. Okay? So yan po yung gamit na filter. So yung find and select. For example, Microsoft Office applications. Ang gusto mo, i-correct mo yung pagkakasulat yan. Gusto mo gawing basic MS Office application. So, itong Microsoft, papalitan mo ng MS. Pwede po yun. Diba? So, meron tayong find and select. So, ganun din po sa replace. Pag-click mo yan, ano yung hahanapin natin na papalitan? Yung Microsoft. Okay? So, sorry. So, yung Microsoft. Ano yung papalit natin? MS. Para umiksi. Okay? Then, click natin. Replace all. Pag-click mo na replace all, pinalitan niya lahat. Hindi mo kailangan i-retype ulit. Hindi mo kailangan mag-type sa umpisa, tapos copy, i-paste mo lahat. May mabilis na paraan na pwede mong gamitin na i-replace. Ganon din sa format. Pwede kang mag-replace tapos isasabay mo na rin yung format.
Okay? Pwede mo nang baguhin yung format niya. So, for example, yung kanina. Okay? So, ulitin ko ha. So, sa replace, pwede ko sabayan na ng format. Okay? Pwede kong gawin bold. Bold. Pwede kong gawin 14. Pag-click ko ng okay. Yan ang itsura niya. Then, replace all. Pinormat na niya ngayon. Okay? Pwede mo nang isabay yung format. So, maraming gamit. Yung find and replace at saka yung sorting. So, dito naman, pag buburahin mo na yung ano mo, yung pagkaka-filter mo, pagkaka-format mo, then clear all. After normal. Ay, yan, nabura lahat, sorry. Dito. Clear formats. Balik siya sa kung ano yung dating niya original format. Okay? Malinaw? Kahit nakasave na yan, sir. Kahit nakasave pa. Kahit nakasave mo. Hindi, yung huling ginawa mo. So, nakasave na siya dati, Doon babalik. tapos binuksan. May format na in-apply. Kahit yung dati pang ginamit na format, pag clear mo, tatanggalin niya yun. Babalik niya sa kung ano yung pinaka-default talaga na format niya. Okay? Kung ano yung pinaka-base niya nung nag-start ka maglagay niya. Malinaw? Okay, next. Meron tayong tinatawag na conditional formatting. So, pang-last na lang daw. So, ang conditional formatting is siya ang magpo-format base sa condition na gusto na nilagay mo, select mo. So, for example, katulad po dito mga nandito, so ito yung classification. Meron tayong new student, may old students tayo, meron din tayong students mula sa chapter natin sa CIS, meron din tayong students from MWO. So for example, gusto ko habang pagka nagka-type ako is pag new student, kukulayan niya ng yellow. So magiging ganito dapat. Yan, ganyan. Pag new student. Pag hindi na siya new student, hindi na kulay dilaw. So magkukulor ko din ng halimbawa. So una muna, yung buong column. Okay? Buong column. Then sa conditional formatting. Conditional formatting. Then mag-set tayo ng new rule. Okay, dito tayo sa mano-mano. Okay. So dito sa new rule, ano yung gusto natin? Pag new student, kukulayan niya ng yellow. Okay. So ibig sabihin, dito yung medyo tricky na kailangan natin intindihin. So format cells based on their values. Format only cells that contain. So ito yung pwede nating piliin. Kasi ang hinahanap natin is cell containing new student. Okay? So dito, cells that contain. So cell value. Hahanapin mo dyan yung specific text. Kasi text yung hinahanap natin eh. Hindi siya number, di ba? Hindi siya value. So specific text containing, sulat mo dito, new student. Okay? So after na new student, dito ka na maglagay ng format. Ang kailangan natin is yung fill color. Hindi yung font color ha. Fill color, yellow, then okay. So makikita niyo ngayon yung format niya. Ito yung preview niya bago mo i-click okay. So lahat ng new student, kukulayan niya ng yellow. So pag-click mo ng okay, lahat yan. Pag binago ko, matatanggal ba yung yellow? Yes, matatanggal yan. Let's say ito ay nilagay ko na, let's say transfer. So hindi na siya new student. Pag-click ko ng enter, since hindi na siya new student, hindi siya pasok dun sa condition natin, so hindi niya rin i-format as yellow. Diba? Pwede ba akong gumawa ng another kulay din? Yes, pwede rin. Let's say yung mga old student naman. So, ganun pa rin. Conditional formatting. Okay? New rule. So, pangalawang rules na to.
Okay? So, cells that contain, dito naman tayo sa text. Kung text ang hinahanap natin. Kung date ang hanapin natin. So, specific text, dito naman is old student. Okay? And gusto natin yung format ng kulay green, for example, ng fill color niya. Then, click natin na OK. Bakit hindi nangyari? New rule. Ano ba yung kanina? All student ba? Mali yung spelling ko kanina. Okay. Ayun. Okay. Namali siguro ako ng type kanina. Pag wrong spelling, hindi talaga mag-match. Okay? So, clean. So, once nababago itong text ko dito, pag ginawa ko na yung old student, magkukulay green siya. Okay? Na hindi mo kailangan mano-mano palitan ng kulay. Yun ang purpose ng conditional formatting. Saan madalas ginagamit yan? For example, mayroon kang grading sheet. Gusto mo makita kung sino yung below sa passing score. So let's say ang passing score mo is 75. So, kailangan mo makita kung sino yung below 75. So for example, dito tayo maglagay ng grades for score. Okay? So una muna, pwede kong i-set agad yung format. Okay? So conditional formatting, new rule. Although may mga shortcut na dito, pero mas maigi dito tayo para at least alam nyo yung pinaka-basic way ng paggawa ng conditional formatting. So format only cells that contain cell value. Ang gusto natin is below 75. So papalitan natin yung between. Di ba? So yung between, gagawin natin less than. Okay? Then, ano yung value? Less than 75. Pag less than 75, dapat, let's say, font color naman tayo. For example, yung kulay ng font ang papalitan natin, for example, yan magiging kulay pula siya. Pwede namang sabay, kulay pula, tapos yung fill color niya is may kulay din. Yes, pwede. So, balikan natin yung fill. Pwede mong gawin, let's say, ito. Okay? So, may pagka-full. So, ang itsura niya ay ganito. Then, click natin yung okay. So, pansinin natin, ang cell value mo, less than 75, ito yung kulay. Click mo ng okay. So, bakit lahat ganyan? Kasi, zero siya eh. Walang laman, so kinusider niya as zero. Pero pag naglagay ako ng, let's say, 89, yan, nawawala. 76, 75, 74, wala naman. Diba? So, hindi mo kailangan mano-mano na pupulayan. Okay? So, pag meron tayong conditional formatting. So, halimbawa, pag may pinagawa ko sa inyo, tapos gusto ko, pagka ang value niya is less than 100, dapat ganito yung format niya. So, dyan yung gagawin. Hindi mano-mano ha. Kasi pag nagbago yung value, dapat yung format magbabago rin according doon sa ating sinet na condition. Okay? Malinaw, madali lang. Okay, so magbibigay ako sa inyo ng exercise, pero per sheet. Okay? So, yung iba, sum, yung iba, so gagawa nyo ng formula. Yung iba naman is conditional formatting. Okay? Yung iba naman, let's say for example, dito, okay, ang gusto ko ilagay nyo dito is yung mga old student. So, kung sa instruction is sa sheet number 2,
pakilagay dyan, pakicopy and paste dyan yung old student. So hindi nyo kailangan ulitin. Ang gagawin nyo lang is, i-filter nyo lang. Old student. Then, 4 yan, o 5 sila. Control C. Then, pagdating nyo dito, then, Control V. Ganun lang kadali. So, hindi kayo magmamano-mano ha. So, ang gusto ko lang is mag-practice kayo. So, ang purpose na ipapagawa ko sa inyong home exercise is para ma-practice niyo yung pag-copy and paste na hindi kailangan magmano-mano. Okay? So, pag sinabi ko sa sheet number 2, pakilagay dyan yung old student. Sheet number 3, pakilagay dyan yung new student. Kung yun ang kailangan yung nakalagay sa instruction, copy nyo lang. Pero i-filter nyo mula doon sa pinaka-main source nyo. Hindi kailangan mano-mano. Okay? Malinaw? So kung halimbawa may ginawa akong format or table halimbawa, okay? So ang nakalagay dito, hindi ko ito ha. Okay? So, kumaya ako nagpakita pa nung mabilis yung ano. So, halimbawa, kung ang kailangan ko lang is yung old student. Ano yun? So, enrollment status yung old student, diba? Student type. So kung may ginawa na akong halimbawa katulad yan, at meron na siyang format. Meron na siyang format. Ang gusto ko, i-paste nyo dyan yung remaining values. So, paano yung pag-paste? So, mula sa sheet 1, tingnan nyo muna. Parehas ba ng arrangement? Yung pagkakasunod-sunod dito? Kasi kung binago ko o may binawas sa halimbawa katulad nito, tinanggal ko yan. So, ang kailangan ko na is course at saka referred by, enrollment type, enrollment status. Dito, meron date of registration. So, ito lang ang kopyahin nyo. Control C. So, ano ulit yung kanina? Pagka yung value lang, right click, tapos yung values lang. Kasi pagka nag-control V kayo agad, napalitan na yung format. Bakit? Ginaya niyo yung kanina. So kung ang kailangan ko lang is data lang, so dapat ang value lang ang ilalagay ninyo. Yan lang. Okay? So as is pa rin yung format. Hindi gagalaw dapat. So pag naglagay na ako dito na mayroong blanco na table at naka-format na, so make sure pag nag-paste kayo, huwag yung isama yung format sa kung saan galing. Data lang yung ano. So yung values lang ilalagay ninyo. Okay? Malinaw? So para masanay kayo sa pag-control paste, paglagay ng conditional formatting, pag-format. So may mga different exercises ako based dito sa sheets, then may instruction. So sa maaaring ilagay ko yung instruction sa sheet 1 o maaaring ilagay ko sa pinakadulo na sheet. Okay? Malinaw po? Yes. Good luck. And doon nyo isi-save doon sa folder ninyo na Excel. may folder noon. Yes. So sa folder naman na Excel. Excel. Okay? Questions? Kung medyo mayroong ano. So paano ko ginawa yung kanina? Di ba nag-ano ako, nagka-copy ako nito? Nag-copy ako niyan. Pinis ko dito, yung values lang ang kinuha ko. Tapos nilagyan ko na ganyan. Paano ko siya may arrange na yung automatic magre-resign siya na appear lahat?
Okay? Ganito lang yan. Sinelect ko dito. So, pag dito ako nag-click, selected lahat yan. Okay? So, pag nag-click ako dyan, ibig sabihin nakaselect yung lahat ng columns, lahat ng rows. Then, pupunta ako sa kahit alin dito. Okay? Pagpunta ko dyan, automatic siya. Pag double-click, in-arrange niya lahat yung columns para magkasya yung mga text at in-arrange niya lahat yung rows para kasya yung mga text. Okay? Or, kung columns lang, so pwedeng ito lang ang i-select ko. So, imbis na magganyan ako, pag ganyan kasi, pare-parehas lahat. May mga iba dito, maiksi lang, di ba? So, pwedeng naka-select ito. Tandaan ha, pag-resize ang selection dito sa taas. Pag dito naman is sa numbers. So, pwede kong i-double-click dito o dito o kahit saan, kahit dito. Pag double-click ko, siya na bahala nag-adjust. Since may mahaba dito, mahaba rin to. Since may iksi lang to, kung ano yung kasya dito, ang ganda lang din. So, automatic na siyang nag-auto-adjust. Nag-double-click lang ako sa kahit alin dito. So, pansinin nyo to, since hanggang 3 lang yan, 3 digits lang, so yung pag-resize niya, kung ano lang yung kasya sila doon sa weight ng ating column. Di ba Okay? pwede mo gamitin yung term ng auto-fit? Alin? Auto-fit. Yung auto-fit, yes. So, pwede kang gumamit ng auto-fit. So, halimbawa, meron ka nang ginawang table, walang laman. Pwede kang mag-format ng alignment dito para i-fit niya dyan. Pero yung shrink to fit lang ito mo sabihin, Auto-fit ng column weight. ay yung mag-adjust yung column natin. Yes, pwede. Kung mahaba yung tawag dyan, yung text, siya na mag-adjust. Okay? Sa advance ko yan tinuturo. So kung mayroon kang halimbawa, text, ang problema naman doon is wala nang control yung column mo, which is hindi siya advisable. Kasi halimbawa, hanggang dito, at ito, naka-format, sakto lang siya sa A4 mo. Kung may sinulat ako dito na mas mahaba, i-adjust niyan dyan. Ngayon, pag nag-print ka, putol ngayon yung ano mo. So, kung meron kang ginagawa na balak mo siyang i-print, wag kang gagamit ng auto-fit na ang column mo ang mag-adjust sa kanya. Otherwise, masisira yung page layout mo. So, pakitaan kayo ng example. Ito, template to na ginagamit namin sa trabaho sa mga mabilisang paggawa ng price quotation. So ito price quotation na to, nakaset siya na ito. Yung iba dito, mga laman, hindi na makikita sa pag-print. Okay? So, pag ito ay gumalaw, mag-adjust dito, ito, lalabas na siya. So pag nag-exceed dito ng width, nag-exceed dito ng width, nag-exceed ng width, okay? Ito malalabas, pero yung sa page layout ko kasi, sa scaling, nakalagay na siya na, saan yung print? Sa scaling is naka-shrink na print out ng mga columns na laging pasok dito sa A4 ko. Pero kung hindi rin naka-scale ito,
ito, itatapon niya yan sa second page. So, itong template namin, automatic na to na as is talaga siya, hanggang dito lang. Pag in-adjust ko naman to, liliitin ito. So, kahit hindi niya itapon, liliit ang size. Pag hindi naman ako naka-scaling at nag-auto adjust ito, halimbawa katulad dito, mahaba. Okay? So, ang pinaka-preferable kung ayaw mong lumiit yung size, ang mas advisable na pwedeng gamitin is yung wrap text. Ibababa na lang niya yung second line ng text mo. Para hindi ito mag-expand. Then, as is pa rin yun. Kasi, habang lumalapad yan, lumiliit ito. So, tingnan nyo ha. Pagka nilakihan ko to, yan. Pag magpuprint na ako, sobrang liit na. Hindi na mapapagod. Kasi pinagkasya niya dito sa loob ng ano. A4. Pero pagka maliit lang siya, okay, hanggang dito, tapos ito, pilitan natin. Itong bag, 60% lang yan. So, pag nag-go-to ka, ulitin nyo, medyo okay na siya pag nag-print ka. Okay? So, yun yung kailangan natin. Anyway, darat tayo dyan. Mag-print ulit tayo. Dito medyo mahirap yung pag-adjust pag sa Excel compared sa Word. Kasi sa Excel, hindi lahat. Hindi yung nakikita mo sa workbook mo, na katulad nito, ay pwede mo na masabi mo lahat na yan na yung magkakasya sa ano.